May nakahay ngayon dalawang panukala sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may 5 miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na 3 miyembro at isang chairperson na kasalukuyang setup ng ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga subpoena at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag-refuse na yung mga Diskaya to cooperate with the ICI, nakita naman natin na talagang kulang na kulang sa authority ang ICI. At kinakailangan nating madalihin ito. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na mabigyan sila ng madali ang kapangyarihan. Pero pinanukala na 3 days, di tapos to, kung ito lang ang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung makakapag-hearing naman, pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag-special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger. Dahil hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch, ang ating Pangulo. Anytime pwede niyang i-abolish to. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission, gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman? Sa dami ng mga kaso na silang kinakaharap ay palagay ko hindi ito magbibigyan ng mabilis na aksyon. Kinakailangan talaga may concentration dito sa infrastructure. Sakaling maisabatas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR, gumagawa sila ng sariling batas Apo, yung executive department pinakikialaman yung IRR Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayon naman kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nasa mga mambabatas na kung gusto nilang gumawa ng batas para palakasin ang komisyon. Pero sa ngayon, ipagpapatuloy raw ng ICI ang investigasyon nito batay sa kapangyarihan nitong nakasaad sa Executive Order 94.